tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Gusto ng ex ko na mabuntis ako. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga taong araw-araw na nakikinig sa programa mo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magbahagi ng sarili kong istorya. Sana ay mapili mo ito, maiere at mabasa. Itago mo ko sa pangalang Leah, 30 years old. At ito ang aking secret file. Dati, hindi ako palalabas sa bahay namin. Pero kapag may pinsan akong pumupunta sa amin, doon ako napapalabas. Elementary ako. Nang makilala ko ang lalaking itago natin sa pangalang Z. Itinuro siya ng pinsan ko. Crush niya raw yun. Paglingon ko, parang nag-slow mo ang paligid ko. Kahawig ni John Lloyd Cruz na medyo may pagka-raver. Nagbabasketball siya that time. Nakasuot ng white sando at naka-yellow na basketball shorts. Simula nang makita namin yung lalaking yun, tuwing hapon after school, palagi na kaming naglalaro ng pinsan ko. Kasi nga, kapitbahay namin si Z. Nung time na yun, alam ko kahit bata pa kami, alam ko na may nararamdaman na akong kakaiba para sa kanya. Lumipas ang panahon. High school. Nabalitaan ko na may girlfriend na siya. Then year 2018, nang mag-cruise ang landas namin ni Z, nagulat ako nang biglang may nag-pop up sa messenger ko. At pag-check ko, si Z, yung crush ng pinsan ko at crush ko rin. Tinatanong niya ako kung kumusta raw ako. At ang sabi niya pa, balita niya raw ay ikakasal na ako. Nagulat ako. Dahil mali ang nasagap niyang balita.
Yun pala ang akala niya, ako ang ikakasal. Pero, ang pinsan ko, ang talagang ikakasal. Nung malaman niya raw yun, nakahinga raw siya ng maluwag. Kasi akala niya, wala na raw siyang pag-asa pa. Dumalas ng dumalas ang pag-uusap namin sa chat. Hanggang sa hinahatid sundo niya na ako from school. Late na kasi ako nakapag-college. At kahit may trabaho siya noon, nagagawan niya pa rin ng paraan ang paghatid at pagsundo sa akin. Kainitan man niya ng araw o hating gabi na, just to make sure na safe ako. Lumipas pa ang mga araw. Nagkamabutihan na kami ni Z. December 1 ang sagutin ko siya. Sa totoo lang, hindi ganun ka-smooth ang first year namin. Hindi kasi alam sa bahay na may boyfriend ako. Although, nasa mid-20s naman na ako that time. Stricto pa rin ang mga magulang ko. Palibasa, hindi kasi talaga siya gusto ng magulang ko dahil kapitbahay raw namin. Sa isip-isip ko, ano naman? Masyado daw kasing maliit ang mundo namin. Pero kiber lang. Tuloy pa rin ako sa pakikipagrelasyon kay Z. 3 years. 3 years na ang relationship namin. May mga mangilang-ngilang pagtatalo, pag-aaway, na dahil sa sobrang moody ko, nauuwi sa breakup. 2 beses kaming nag-break sa loob ng 3 taon. Ramdam ko kasing patay na patay siya sa akin. Kaya todo pabebe ako sa kanya. Paano ba naman kasi? Ang tagal na pala niyang may gusto sa akin. Tapos after 15 years, pinagtagpo uli kami. Kaya siguro, ibang klase rin yung nararamdaman niya para sa akin. Confident siguro ako, DJ Rocky. O komportable lang sa kanya. Hindi naman sa pagmamayabang ha. Maraming nagsasabi sa akin, DJ Rocky, na bagay kami. Maganda ako at pogi siya. So maraming masaya sa relationship namin. Perfect match, kumbaga. Yun ang sabi nila. Then eventually, tinanggap na rin ng pamilya ko si Z. Then there was a time na kinakailangan ko nang mag-review for my board exam. Siya ang naging inspirasyon ko para maipasa yun. Para mas lalong maging proud sa akin si Z at ang pamilya ko. Grabe ang sarap sa pakiramdam na para bang kasal na lang ang kulang sa amin that time. Pumupunta ako sa kanila. Pumupunta rin siya sa bahay namin. Pinapayagan na ako ng mga magulang ko na makakasama siya. Na mamasyal kami sa ibang lugar na kami lang dalawa. And by the way, solong anak lang kasi ako kaya kahit medyo nasa tamang edad na ako, stricto pa rin ang magulang ko. Kailangan lang naman kasi nila akong pagkatiwalaan. Wala akong masabi sa ugali ni Z. Ramdam ko ang pagmamahal niya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga taong nakapaligid sa akin.
Siya yung tipo ng lalaking wala ka nang mahihiling pa. Marunong sa buhay, madiskarte, hindi maarte. Nakakaangat sa buhay, pero mapagkumbaba. Until year 2022. 5 months pa lang ako sa ospital na pinagtatrabahuhan ko nang maghiwalay kami. Third party. Sobrang sakit nun. Pero inisip ko na lang yung mga magagandang bagay na naitulong ni Z sa akin. Yung mga bagay na naibigay niya sa pamilya ko. Akala ko nung una, dahil busy ako na bored lang siya, kaya niya nagawa yun. Nasanay kasi siya dati na halos araw-araw magkasama kami. Ayun, nang babae siya. Nag-message na lang bigla siya sa akin. At nakikipaghiwalay. Ang rason? May personal problem daw siya. Nung tinanong ko naman siya kung ano yon, kung pwede ko ba siyang tulungan, ang naging sagot niya sa akin, wala raw. Siya lang daw ang makakatulong sa problema niyang yun. Hinayaan ko siya. Hindi ko siya hinabol. Nag-move on agad ako. Kasi alam ko, before pa kami maghiwalay, may babae na siya. Ang akala niya lang hindi ko alam. Alam ko na kahit yun ang sinabi niyang rason, na personal problem, hindi yun totoo. Pinili niya yung babae kaysa sa akin. Sobrang sakit nung time na yun kasi sinusubukan na naming magka-baby. 6 months. 6 months na naming sinusubukan pero hindi pa siguro para sa amin. Then naghiwalay na kami. After ko makagraduate ng college, naalala ko lang, niyayaya niya pa ako magpakasal. Pero tumanggi ako. Kasi sabi ko sa kanya, wala pa akong napapatunayan. Hinintay naman niya ako. Pero hindi niya ako naintay sa pagkakataong yun. Then, year 2024. 2 taon simula nang magkahiwalay kami. Nagkaroon kami ng communication. Nag-reply siya sa isa sa mga story ko sa IG asking, "Kumusta na?" Nalaman ko, nahiwalay na pala sila nung babaeng ipinalit niya sa akin. Mutual decision daw yun. Matanda na kasi yung girl na ipinalit niya sa akin. Around 40s, may 2 ng anak. Hindi siya mabigyan ng anak. At isa raw yun sa mga rason kung bakit sila naghiwalay. Ngayon naguguluhan ako kasi alam ko sa sarili ko na nag-e-enjoy na naman akong kausapin siya. Hindi ko alam kung tama ba na ipagpatuloy kong kausapin siya. Sinasabi niya na gusto niya ka na subukang mabuntis ako. Gustong gusto na niyang magkaanak. Pero wala kaming klarong usapan na magbabalikan kami. So ang gusto lang namin ngayon ay mabuntis ako at magkaanak na kami. Hindi ko alam kung ano bang kailangan kong gawin. O hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sana'y matulungan niyo po ako. Hanggang dito na lang po, DJ Raking. Muli, ako si Leah. At ito, ang aking secret file.
mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naghahanap pa ako ng iba kahit may partner na ako. Hi DJ Rocky. Matagal na kitang fino-follow sa mga sockbed mo. One time, nakita ko yung TikTok mo na naiyak ka kasi na-touch ka sa message ng sender mo ng secret files. Therapeutic ang makapaglabas ng mga lihim natin na sarili lang natin ang may alam. Ito yung hindi natin kayang ibahagi sa mga kaibigan at pamilya natin. Kasi takot tayo na ma-judge o ma-reject, I think. Ngayon, nandito ako para makapagbahagi ng sarili kong karanasan. Itago mo ako sa pangalang Lovely. Nagtatrabaho bilang nurse sa Saudi Arabia. At ito, ang aking secret file. May live-in partner ako for 13 years. Siya ang ama ng anak namin. Hindi kami kasal. Nung nagsasama pa kami sa Pilipinas, ang dami ng red flags ng partner ko. Ilang beses ko na siyang nahuli na nag-cheat sa akin. Habang buntis ako, nag-chat pa siya sa mga ex niya. One time, hindi pa uso na ng Wi-Fi. Nag-Facebook pa sa desktop back in 2010 to 2012. Naiwan niya nakalogin yung messenger niya. Nakita ko na nakikipag-flirt pa siya sa ex-girlfriend niya na nasa Hawaii. Yung ex niya na yun ay ang totga niya, sabi niya. Wala rin siyang trabaho simula nung nabuntis niya ako. At hanggang ngayon, na nag-send ako ng email sa'yo. Ako lang ang inaasahan niya. Para sa mga expenses sa bahay. Para sa anak namin. Mahilig siyang bumarkada at uminom. To make the long story short, nung bago pa ako mag-work as an OFW, nagkasama kami as live-in partners sa Pilipinas for 3 years. Until nagka-baby kami. Parang nakita ko namang nagbago siya ng konti. Yun ang akala ko. Hanggang sa naulit ang pag-cheat niya sa akin. This time with his malanding high school barkada. Hindi sila umamin pero nakita ko yung komenta nila sa FB. At parang kinukonsinti pa siya ng buong barkada niya. Nakita ko na may picture sila together ng girl, pero kasama rin yung ibang mga barkada nila. Ang point ko is, nagsiselos na ako noon. Pinaghihinalaan ko na kayo nung babae. Bakit pinili mo pa rin makipag-inuman kasama nila? Ang turingan namin sa isa't isa that time bilang asawa na. Mag-asawa, kumbaga. Sana nirespeto niya man lang ako at hindi na sumama doon sa babae. Sobrang tinatanggi nila
Yung kanila, that time. At pakiramdam ko, sirang-sira ako as a person. Then it came to a point na napagod na ako. Emotionally and mentally. Naisip ko na, bakit ikaw? Bakit ikaw lang ang nagpapakasaya? At ako, nagpapakahirap mag-isa sa abroad. So nag-install ako ng dating app para may makausap lang talaga. Yun yung intensyon ko nung una. Sa dating app, maraming nakaka-appreciate sa atin. Which I think, hindi ko naramdaman sa partner ko for such a long time. Love language na gusto ko pa naman ay verbal, physical, and time. Ang partner ko hindi siya sweet eh. Ayaw niya ng holding hands o yakap. Yun pa naman yung mga gustong gusto ko. Believe me or not, hindi niya pa ako nasasabihan ng I love you face to face. Sa chat, oo, pero napakatagal na. Hindi ko matandaan kung kailan huli siyang nagsabi ng I love you sa akin. Parang wala akong worth. Parang ang pangit ko. Parang hindi ako na-appreciate. Parang ang pathetic ko sa relasyon namin. Sa dating app, marami akong nakilala. Iba't ibang mga lahi. May American, Saudi, Lebanese, Syrian, and French guy. Nung una, naghahanap ako ng potential serious relationship para may rason na ako na makawala sa partner ko. But I'm such an idiot to think na sa dating app may seseryoso sa akin. Maybe 1% lang meron. So this was back in 2017 to 2018. Yun yung time na naglolo ko yung partner ko at sinasabayan ko siya para hindi ko na maisip yung ginagawa niya. Natanong ko rin sa sarili ko bakit ko ginagawa yung ginagawa niya. Fulfillment maybe? Ego booster maybe? Feeling ko maganda ako kasi ang daming gustong makipag-date sa akin. I don't know. Then merong lalaking nakilala ako. Siya yung nagparamdam ng hot and cold treatment sa akin. Lahat ng nakamatch ko at nagustuhan ko sa app na yon, nakadate ko except this particular guy. Nakakatawa lang kasi 10 years younger siya sa akin. Local siya, super guwapo, may sense kausap, maganda ang katawan, magaling mag-English. And by the way, hindi kasi magaling sa English ang mga local dito dahil Arabic country. So nakakapag-usap kami ng maayos without language barrier. Naging kami for 1 week. Nag-video call kami, never kami nag-meet in person that time. Then, nang-ghost siya. Ang dami kong sinabing bad words sa kanya. Because I was thinking, potensyal sana to na seryosong relasyon. Until we blocked each other sa social media. Nag-delete ako ng dating app after nung guy na yon. Kasi feeling ko, eto nakapalaran ko, tatanggapin ko na ganito na talaga ang partner ko. So for about 5 to 6 years sumuko na ako. May anak na ako eh. Wala nang ibang tatanggap. O wala nang magkakaroon ng interest to have relationship with me. Kahit hindi ako kasal. Pero may anak ako eh. May anak ako. And I am unhappy, uncontented, and unappreciated. June 2023. Hinanap ko si younger guy sa IG. Bigla na lang siyang pumasok sa isip ko na why not i-message ko siya. Nagsorry ako sa bad words na nasabi ko sa kanya before. Just to clear my side na wala akong intensyon to flirt. O hindi ko rin iniisip na magre-reply siya. And to my surprise, after a week, nag-reply siya. Tumatawag. Nalimutan ko nga na nag-message ako sa kanya. Then sinabi niya sa akin na kaya siya nag-ghost before ay parang nape-pressure kasi siya sa akin. Na parang gusto ko raw ng serious relationship
Which is hindi niya kayang ibigay dahil sa culture nila. Yung pamilya niya, hindi pwedeng makatanggap ng ibang nationality. So, from last year, up until now, nag-uusap kami. Randomly sending messages, calling, pero nagtagal ang lahat. Sinabi niya sa akin na gusto niya friends with benefits lang. So, iniisip ko na, sige lang. Di naman ito magyayayang lumabas basta may makausap lang ako. Nakaka-boring din naman after work, wala kang makausap. Mag-isa lang din naman ako sa bahay. Literally, work-bahay lang ako. Then August 2023, sa coffee shop, na-meet ko siya in person. Sobrang gwapo niya. Walang pores ang face at ang ganda ng katawan. Ay, grabe ang height. Next day pa vacation na ako sa Pilipinas. During vacation ko, nabi-message kami ng palihim. Siyempre, kasama ko yung partner ko sa Pilipinas eh. After 2 months of vacation, bumalik ako ng Saudi. From time to time, nagme-message kami ng younger guy. Nakaramdam naman ako ng guilty. What if wala nang ginagawa yung partner ko sa Pilipinas na kalokohan? Pero hindi ko alam kung bakit naghahanap ako ng appreciation or validation from him. From this younger guy na hindi maibigay sa akin ng current partner ko. Minsan pag mag-uusap kami ng partner ko through chat or video call, magtatalo pa kami. Simpleng bagay lang hindi namin mapagkasunduan. Siguro I'm just tired of him. Tired with the relationship kaya natukso akong gawin ang hindi ko dapat gawin. Naiisip siguro nung iba ngayon, bakit hindi ko nalang hiwalayan yung partner ko? Siguro takot ako mag-isa. Takot din ako na magalit sa akin ng anak ko kung iiwan o maghihiwalay kami ng daddy niya. Then Feb 2024, nakita ulit kami ni younger guy sa coffee shop na pinagtatrabahuhan niya. Pinuntahan ko siya doon, yes. But that time, may kasama akong group of friends. May Saudis kami, kasama kasi yung boyfriend ng friend ko. Ewan ko, nagselos ata siya na may kasama akong kalahi niya. Kaya after ko umuwi, tumawag siya sa akin, sinabihan niya ako na pangit tingnan na may kasama akong locals outside, etc. etc. And by the way, wala akong pinagsasabihan na kahit kanino na magkakilala kami ni younger guy sa mga friends ko. Naging cold si younger guy. Parang magme-message siya tapos mawawala ng days or weeks. Ganun yung sistema namin. And ako, hindi ko iniisip na magkakaroon kami ng something. Basta nakikiride lang ako. Kung tatawag siya, sasagutin ko. Kung magme-message siya, magme-message ako. Then nag-reach out si younger guy. And sabi niya lumabas kami and rent a B&B. Nung unang di ako makapaniwala kasi akala ko sinusubukan niya lang ako. Umuo ako sa isip-isip ko. Hindi niya yan tutuloy. Magme-make excuse lang to for sure. Kasi hot and cold ang treatment niya. Pero nagrenta siya. Nung una, nagkakwentuhan lang kami, nagkakahiyaan pa. Tapos lumapit siya sa akin, trying to hug me, touching my legs. Hanggang sa nangyari na yung hindi dapat mangyari. Grabe. Ibang klase. Wild. Super laki. Napamura ako. Second time, March. Nagrent uli siya ng B&B. And this time, mas masarap dahil mas intimate. Hindi na kami nagkakahiyaan. Then, Ramadan. Bawal na kami magkita. Then May 18. Just few weeks back, nagrenta naman ng B&B. And I could honestly say that that was my best. Or one of my best. After that, ramdam ko na naman na cold na naman tong sing younger guy.
So ito pala yung sinasabi ng mga Gen Z ngayon na situationship. Right now, I'm turning 39. Si younger guy, 28 pa lang. Hindi ako pwede mag-demand. At hindi rin ako pwede magalit kasi pumayag ako na ganito lang kami. I'm longing for him kahit na alam kong walang romantic or feelings involved from him. Naiisip ko na bakit kaya I'm longing and holding with such a toxic relationship in my life? Or should I say, toxic relationships in my life? Wala akong masabihan sa secret kong to. At tinaga ko sa bato na dadalhin ko to hanggang sa hukay ko. Very therapeutic to share with someone na hindi ko personally kilala. Just like you, DJ Rocky. And I will try to do things on the right way para sa sarili ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Lovely. At ito, ang aking secret file. Ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. It's time for DJ Rocky's Secret Files Part 2. Natakot akong panindigan yung nararamdaman ko sa kanya dahil sa background ng family ko. Si Arky, panay ang balik sa akin. Pero wala akong ibang ginawa kundi itaboy siya palayo. Wala siyang ibang ginawa kundi mahalin ako. Kahit hindi niya alam kung bakit pilit ko siyang tinataboy. Kung dati, iniwasan ko siya dahil sa family background ko. Ngayon, ay iiwasan ko ulit siya dahil buntis na ako. Yes, DJ Rocky. I got pregnant. I got pregnant by the man I am living with since 2015. Nakipag-live-in ako agad sa lalaking nagbigay ng comfort sa akin. At yumakap sa lahat ng insecurities ko. With him, I don't have to explain who I am. Dahil alam na niya. Siya rin yung nandyan nung panahong stress na stress ako. At ang dami kong tanong sa sarili ko. I almost turned my back to God that time kasi feeling ko ang malas-malas ko. Pakiramdam ko ay binigyan niya ako ng isang malas na buhay. In the year 2015, I went through a lot. At yung lalaking kasama ko hanggang ngayon, siya ang sumagip sa akin sa lahat ng pagkakalunod ko. Kung iisipin, ay ang bata ko pa para gumawa ng ganong klaseng desisyon. Yung klase ng desisyon na napakalaki. Kung bakit ang dali kong nagdesisyon na sumama sa kanya ay hindi ko na alam. Siguro dahil
Dahil sa desperation, loneliness. Feeling ko naliligaw ako. Hindi ko alam. Basta ang alam ko at gusto ko, I wanna get out of the life I have before. Hindi ko na inisip ang kung ano pa man at sumama na ako sa kanya. He was my escape sa magulo kong mundo. Walang magawa ang pamilya ko eh. Nagmatigas ako at sinabi ko na gusto ko nang umalis at mag-asawa. Wala silang nagawa. Hinayaan nila ako. Sa schoolmates ko, ang tanging best friend ko lang nakakaalam ng ginawa ko. Inisip ko noon na hindi naman nababalik si Arky. Kasi wala naman akong narinig sa kanya noon eh. Inisip ko rin na siguro nga ay hindi naman siya seryoso sa sinabi niya noon. I also assumed na pag tumagal na ay makakarating kay Arky ang balita pero hindi pala. All those thoughts that I had back. Then ay mali. Hindi ko inaasahan na babalik si Arky sa buhay ko. Pinungunahan ako ng selfishness at hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Masyado akong nagsaya sa thought na seryoso pala siya sa agreement namin. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga inakala na ipopursue niya ako. Akala ko mananawa din siya at aalis na ng tuluyan sa buhay ko hanggang sa eto. Eto pa rin siya at bumabalik. Paano ko sasabihin sa kanya na hindi ko na siya nahintay at nagmahal na ako ng iba? Paano ko sasabihin sa kanya na buntis na ako at hindi na kami magiging pwede pa? Inaamin ko na sa nagdaang taon ay naging selfish ako. At tinamnamang kilig at pagmamahal na ino-offer sa akin ni Arky. Naging unfair ako sa partner ko at sa kanya. Na habang nasa barko ang partner ko, ay ligayang-ligaya naman ako sa presensya ni Arky. At habang umaasa si Arky, ay may ibang tao na akong pinagsumpaan ng pag-ibig. Ganun pa man ay hindi ko pa rin nasabi kay Arky ang kalagayan ko. I chose to ignore his message. I had to live by my own decision, lalo na't may bata na sa sinapupunan ko. How I wish na mabalitaan niya sa ibang situation ko dahil hindi ko kayang manggaling sa akin to. After a month, nanganak na ako. Beautiful baby girl. My princess. Hindi ako ma-post na tao pero sa tuwa ko, ay pinost ko ito sa my day ko. Ilang sandali pa ay nakatanggap ako ng message from Arky asking, sino yung bata? Huminga ako ng malalim at nagdesisyon na sabihin sa kanyang totoo. Anak ko. Sabi ko sa kanya. Totoo ba? Reply niya sa akin. Sinagot ko naman siya ng oo. Parang napupunit ang hininga ko habang tinitingnan ang screen ng phone ko habang typing siya. May asawa ka na? Tanong niya ulit. I never posted about my status on Facebook and I kept my relationship private. Walang nakakaalam ng sitwasyon ko maliban sa mga taong malalapit sa akin. Sa chat niya ay sinagot ko siya ng oo. Handa na ako sa kung anong sasabihin niya. Hinanda ko rin ang sarili ko doon. Deserve ko kung magalit man siya sa akin.
at makatanggap ako ng masasakit na salita, pero ang reply niya lang ay kaya pala. Hindi na ito nasundan. Ibang-iba sa inasahan ko. Hindi na ako naglakas ng loob na tanungin pa kung ano ang ibig niyang sabihin dahil gets ko naman ang ibig niyang sabihin. Simula noon ay wala na akong natanggap na mensahe pa mula sa kanya. To Arky, patawarin mo ako sa pagpapaasang ginawa ko sa'yo. High school pa lang tayo, ay hindi na ako naging honest sa'yo. Alam ko na dapat una pa lang ay nagtapat na ako sa iyo. Hindi man nabigyan ng pagkakataon na maging tayo. Nagpapasalamat pa rin ako. Minahal kita sa paraang alam ko. Patawarin mo ako kung naging selfish ako sa mga naging desisyon ko. Hinihiling ko na sana ay matagpuan mo ang pagmamahal na nararapat sa iyo. Hindi talaga tayo bagay. Hindi ako deserving sa pagmamahal na meron ka para sa akin. Ngayon, ay isa na akong ganap na guro. Nagbabalik ala-ala ang nakaraan namin ni Arky sa tuwing nakikita ko ang mga estudyante ko. Ganitong edad na nagsimula akong umibig. Ganitong edad na magsimula akong masaktan. Kaya naman sinasabi ko palagi sa mga estudyante ko na unahin ang pag-aaral bago ang pag-ibig. Dahil kung tunay ang pag-ibig, ito'y makapaghihintay. Sana po ay may matutunan kayo sa aking kwento. At inihiling ko na huwag ninyong gayahin ang mga maling desisyong nagawa ko. Sa ngayon, masaya akong namumuhay kasama ng 2 kong anak at ng lalaking siyang pinili kong makasama. Maraming salamat, DJ Rocky. Muli, ako si Shay. At ito, ang aking secret file. That secret file was shared to us by Shay. Huwag daw nating gagayahin ang maling naging desisyon ng ating secret file sender. May nagsabi dito, once a teacher, always a cheater. Oy! Hindi ganun yon. Hindi nasusukat sa tagal ng existence mo sa mundo, ang pagiging cheater mo, o hindi siya nasusukat sa propesyon na meron ka, hindi rin siya nasusukat sa bilang ng mga naging ex mo. At hindi rin po siya nakadepende sa sexual preference or orientation mo. Choice ng isang tao ang magloko. Choice ng tao ang magpaasa. Oo, masama yung ganun pag alam mong hindi ka nagiging totoo. Buti na lang talaga kami dito sa Love Radio, totoo lang. Kaya nga kami yung naluloko. Charot, winarot.
Kailangan pa bang i-memorize yun? Anyway, I would love to listen to all your thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Kinaya mo ba yung pagtatapat ng ating secret file sender na na-jaunties pala siya ng lalaking pinili niyang makasama back in 2015 dahil pakiramdam niya yung lalaking yon ang naging escape plan niya or escape niya sa lahat ng mga kaguluhang nangyayari sa buhay niya. Sa totoo lang, may mga kanya-kanya talaga tayong rason kung bakit tayo nagdedesisyon sa buhay natin. Kumbaga, okay, bakit ang isang tao biglang umalis ng bansa? Hindi naman yan, wala lang, trip niya lang. Pwede, 'di ba? Pwedeng isang rason yun. Pero hindi mo pwedeng i-generalize na lahat ng tao, ganun yung reasoning. Yung iba nagpapakasal dahil mahal talaga nila yung tao. Yung iba nagpapakasal dahil malaki yung pera. Charot! Diba? Parang iba-iba ng rason. So sa ating secret file sender, pakiramdam niya yung pagpapagsama, di pala pagpapakasal. Pagsasama nila nung lalaking yun ay makakatanggal sa kanya doon sa putikang kinalalagyan niya. So it's more of understanding the rationale of a person kung bakit niya ginawa yung mga bagay-bagay. Mas maintindihan natin at mas matututo tayo doon. Anyway, I would love to listen to your thoughts. Kaya naman abangan ko po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky. And you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Shay's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Hep! Bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bumalik ang asawa ko galing sa kabit. Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang mag-share dahil sa mga napapakinggan ko na nagbabahagi rin ng kanilang mga pinagdaraanan. So please bear with me. Itago mo ko sa pangalang Cynthia. At ito, ang aking secret file. May asawa ako. Etong asawa ko ay isang OFW. Meron kaming 2 anak. More than 10 years na siyang nasa ibang bansa. At never niya akong napetisyon dahil sa kada taon meron siyang iba't ibang babae. Two years pa lang siya doon ay umuwi pa siya sa amin. Isa pa lang ang anak namin noon.
nang madiskubre ko na meron siyang ibang babae. Kinumpronta ko siya. At sabi ko sa kanya na tawagan niya ang babae niya. Tapusin na niya yung kanila. Ang ginawa niya ay humingi siya ng sorry sa akin. Paulit-ulit. Ginawa naman niya yung pinagagawa ko. At dahil doon naniwala ako. Then bumalik siya ulit sa bansang pinagtatrabahuhan niya. Doon ko pa nalaman na buntis na ako sa pangalawa naming anak. Kaya naging maayos kami ulit. Yes. Sinubukan naming ayusin ang relasyon naming may lamat na. Mahigit 1 taong din ang lumipas nang biglang may tumawag sa akin at nagbalita sa akin na may bago raw na babae ang asawa ko. At ang masakit pa rito, palabas lang pala. Yung pagtawag ng asawa ko doon sa naging kabit niya dati. Para kunwari, tapos na raw yung kanila. Yun pala, pagbalik ng asawa ko, sila pa rin pala. Hanggang sa natapos nga yung kanila. At ayun na nga. Yung ex niyang yun ang nagsumbong mismo sa akin kung sino ang bagong babae ng asawa ko. From then on, hindi na siya umuugi sa amin. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na umiinom gabi-gabi. Nagyoyosi. Pero syempre, kailangan malabang ko rin ang sarili ko. So nagnegosyo ako. Pero lagi pa rin akong umiiyak. Inaaway ko ang babae niya. Hanggang sa sinagot na ako ng asawa ko ng mura. Nasundan ito ng nasundan. Mumurahin ako at mamaliitin. Then one time sinabihan pa niya ako na makikipaghiwalay na siya sa akin. Pero kung nabukasan, binabawi niya ito. Hindi niya raw kaya. Hihiwalayan niya na raw ang mga kabit niya. Tutuldukan niya na ang lahat. Hanggang sa nalaman ko, naghiwalay na naman sila nung babae niya. At ang rason? May bago kasi siya ulit. Nangongolekta kumbaga. Womanizer. At doon na niya kami hindi pinapadalhan ng sustento. Pag nag-uusap kami sa chat, puro murahan at sumbatan. Pero hindi ako natinag. Sinabi ko sa kanya na kakasuhan ko siya kapag hindi niya itinuloy ang pagpapadala. Then one day, nag-message ang tita niya na meron daw problemang malaki ang asawa ko. Kung sakali ba na bumalik sa akin ang asawa ko ay tatanggapin ko pa raw.
Siyempre, sumagot ako ng oo. Oo para sa mga anak ko. Hanggang sa siya na mismo ang kumausap sa akin. Nangihingi ng sorry sa lahat ng mga nagawa niya. At sinabi niya na hindi na siya babalik doon. Inamin niya ang lahat ng nangyari. Yung huling babae niya ay nabuntis niya. At doon nagkakasakitan na sila. Sinusunog ang mga damit niya dahil sa ayaw ng babae. Na kinokontak niya ang mga anak ko. Durog na durog ako. Para bang sinasaksak ako ng paulit-ulit. So sinabi ko sa kanya na tatanggapin ko siya para sa mga bata. Umuwi siya sa amin. Umuwi lang siya. Buong akala ko yun na yun. Hanggang sa araw-araw na kaming magkasama. Nakita niya ang buhay naming mag-ina dito. Naghahanap buhay ako at siya naglilinis. Naglalaba, nag-aayos ng mga gamit. At madalas ko siyang makitang tulala. Umiiyak. Pag tinatanong ko siya, ang sasabihin niya, naaawa siya sa amin. Sa tagal ng panahon niya sa abroad, hindi siya nakapag-ipon para ipagawa ang bahay o pagawan ng kwarto ang panganay naming anak. Isang gabi, nag-away kami. Dahil na rin sa gabi-gabi siyang nagiinom at nagsusugal. Wala naman siyang trabaho. Ayaw na raw niyang magtrabaho. At ayaw niya ng mga muhan. Kaya tiniis kong kayanin ang maghanap buhay mag-isa. Pati ipon ng mga bata nagagamit na rin niya. Dahil sa bisyo niyang paninigarilyo at pag-iinom. Maya't maya ay sinasabihan ko siyang itigil na ang mga bisyo niya. Maghanap ng trabaho. At doon niya ako natawag sa ibang pangalan. Na sa palagay ko, pangalan nung huli niyang babae. Sa sobrang hindi ko kinaya, pinaalis ko siya. Pero ang sabi niya, aalis daw siya pero ibigay ko daw lahat ng dokumento niya. Dahil ibinigay niya lahat sa akin yun nung umuwi siya. Para pagpapatunay na hindi na siya babalik doon sa bansang pinagtrabahuhan niya. Hindi natuloy yun. Hindi siya nakaalis. Dahil wala siyang pera pamasahe. Then one day may handaan sa amin. Busy ang lahat. Hindi kami nagpapansinan. Hanggang sa nagkaroon ng inuman. At nagsimula na kaming mag-away. Sinabihan niya akong sasampalin sa harap ng mga anak ko. Narinig yun ng kuya ko. Nangialam siya. Tinanong tuloy ang asawa ko kung bakit siya narito. Sabi pa, bakit ginaganyan mo ang kapatid ko? Mahal mo ba kapatid ko? Hindi sumagot ang asawa ko. At ang sabi niya lang ay, ibigay niya dokumento ko, aalis ako. At doon na siya tuluyang umalis. Nangingi lang ng sorry sa chat. Pero hindi na nag-effort para balikan kami. Nalaman ko na lang ngayon. Nakabalik na siya uli sa ibang bansa. Nalaman ko na rin na bumalik na uli siya sa kabit niya. Hindi na nagpaparamdam at wala nang padala. Please pa-advise naman, no? Ano pa bang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang habulin para sa sustento ng mga anak ko? O hayaan na lang? May hanap buhay naman ako kahit kulang. Kahit papano, nabubuhay naman kaming mag-iina. Sana'y matulungan niyo ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Cynthia
At ito, ang aking secret file. Bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backner Secret File. Kumuha si Papa ng kulot na buhok sa pagitan ng kanyang legs. Hi, DJ Rocky. Bilang malapit na ang Father's Day, gusto ko lang ibahagi ang nakakatawang ginawa ng papa kong malupit. Yes, magbibigay pugay lang ako sa papa kong malupit na the best. Itago mo ako sa pangalang Nando. At ito, ang aking SPG, as in Super Backner Secret File. Si Papa, siya yung klase ng papa na mabait, pero maloko. Joker kumbaga. Naman ako ang tangkad kay Papa. Yes, DJ Rocky. Bukod sa matangkad si Papa, pogi siya. Naman ako din yun. Pero hindi naman masyadong makuwento si Papa tungkol sa mga ginawa niyang kalokohan nung siya'y nasa kabataan. Kaya naman, sa tuwing nagkakaroon kami ng reunion, mas nadidiskubre ko ang katangian at nakaraan ni Papa nung siya ay nasa kanyang kabataan. Hinding-hindi ko makakalimutan. Nasa reunion kami sa side ng papa ko nang magkwentuhan kaming mag-anak tungkol sa nakaraan. Si Tita Dolores ang sumunod kay Papa sa magkakapatid, ang bumangka sa kwentuhan. Siya yung tipo ng tita na maraming kwento sa buhay. Cool lang. At higit sa lahat, kikay. Nagsimula na siyang magkwento. Sabi niya, sa kanilang 6 na magkakapatid, si Papa raw ang pinakamaloko. Kahit papanganay si Papa, eto raw ang pinakapasaway. Mga nasa 15 or 16 daw si Papa noon. May crush daw itong babae na hindi pinapansin si Papa.
So si Papa, nag-isip daw ng paraan para makausap yung babae na natitipuhan niya. Kaya nung dumaan daw yung babae sa harap niya, bigla raw siyang napatalikod at kumuha ng kulot na buhok sa pagitan ng kanyang legs. Pagkatapos noon, ay nagmadali siyang pumunta sa likod ng babaeng nakakrasan niya at bumunot ng isang perasong buhok sa babae. Di yung babae raw ay napalingon kay Papa. Tapos, inabot yung buhok na galing sa kanya. Diba? Kulot yun. At ang sabi raw ni Papa sa babaeng nakakrasan niya ay, "Te, patay na buhok ko." Tapos, iniabot ni Papa doon sa babae. Tapos, yung babae naman, kinuha rin yung buhok. Tsaka tiningnan kung patay nga ba talaga yung buhok na yun. At sabi naman daw nung babae, ay, patay nga. Sabi ni Tita Dolores, naikuwento raw yun ni Papa sa kanila. At dahil doon, naging magtotropa raw sila nung crush niya. At naging sila pa. Pero, hindi silang nagkatuluyan, kundi sila ni Mama. O diba? Ano kayang klaseng sumpa yun? O ano kayang klaseng budol yun? O baka kulam? Try nyo rin. Baka effective. Dampot lang kayo ng kulot na buhok sa pagitan ng inyong legs katulad ng ginawa ni Papa. Nang marinig ko yung storyang yun, napaisip rin ako. What if gawin ko rin kaya yun sa crush na crush ko sa school namin? Baka sakaling magkagusto rin siya sa akin. Sasabihin ko lang, "Te, patay na buhok ko." Pagkatapos nun ay dudugtungan ko ng, "Te, patay na patay ako sa iyo." Joke lang. By the way, patay na pala si Papa. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Kaya pa, kung nasaan ka man ngayon, nagbibigay pugay lang ako sa lahat ng mga nagawa mo para sa amin, sakripisyo mo para sa amin, at sa mga jokes mong walang katulad. Happy Father's Day sa lahat ng mga papa dyan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Nando. At ito, ang aking SPG, as in Super Paganer Secret File.